sa mga bullshit na mga sinasabi ng society sa atin, lalo na sa mga kalalakihan, yung piece of shit na encouragement sa kanila na kulang pa daw sila, hindi pa daw sila ganap, at kung sakali man daw na hindi sila pumasa sa babae, there's something wrong with you. Ito po yung isa sa pinaka-bullshit na sinasabi nila sa inyo. Lalo yung mga bias na babae na nagbibigay ng payo sa mga lalaki. Ito isa pa itong mga bias na ito. Kapag sa babae ka nagtanong, sa nanay mo, sa tita mo, sa ate mo. Diba? Lahat ng mga kasabot ng gynocentric society. There's no problem with you, brothers. Wala niyan. Okay. Sinasabi nila sa inyo, lalo yung mga, isa pa yan, dating gurus and pick-up artists, they trying to justify and rectify the fact daw kuno na there's something wrong with you. Wala po. Ngayon, ang susunod na itatanong mo sa akin, nasaan ang problema? Nasa lalaki ba? Nasa babae ba? Well, ang patas na sagot, biktima din kasi yung mga babae dito. Kaya magugulat ka, coach, red pill tayo, bakit mo parang dinedepensa yung babae? Hindi po kami nagagalit sa babae. Biktima din sila nito. Ngayon, ano yung root cause nito? Nasaan yung tunay na problema? Ito po ay ang tinatawag na chivalry tradition. Bakit po? Kasi po, ipapaliwanag ko na naman po para maintindihan po ng mga baguhan sa red pill. Ang chivalry po, ito po ay nanggaling sa medieval age na kung saan inuutos nito na sintahin, itangi at luhuran at i-spoil ang mga babae. Ang chivalry po ay nagsimula po sa mga romantic literature noong medieval age. At galing po siya sa fantasy. Then ginawa na lang po siyang inadapt po ng mga tao sa reality. Siguro nagandahan dun sa konsepto, dun sa fantasy na yun na may mga knights na lumuluhod sa reyna. Ang ginawa ngayon nila, inadapt nila, dinala ngayon nila sa reality. So, ito yung pinagmulan ng mga pagsinta sa babae, ligawan, harana, yan, pamamanikan. Ang nangyari ngayon, na-trouble yung lalaki kasi nga, hindi nila namalayan lahat ng effort sa kanila napunta. Ala, sige, lahat ng gastos. Diba? Kasi nga, yun yung itinatak sa utak ng lalaki. Diba? Mula pa pagkabata. Ang mahirap nito, pati yung mga napapanood natin sa romantic movies and love song, may mga subliminal message po kasi, may mga psychological hidden manipulation yan na naka-program para sa utak ng lalaki para sintahin at luhuran ang mga babae. Diba? Yan po yun. Kasi nga po, nung napansin na, parang mapapadali nito ang buhay ng mga babae ba't di kaya natin lukuhin yung mga lalaki? Brainwashing natin sila. Iutos natin sa kanila na, ito ang tamang utos. Ito yung tamang doktrina. Dapat i-spoil yung mga babae, gastusan. Dapat kalimutan na ng mga lalaki yung kapakanan nila. Lahat ng pera nila ibigay doon sa babae. Tapos, gumawa tayo ng rule. Pag hindi sinunod ng mga lalaki to, sabihan natin sila ng mga bading. Sabihan natin sila ng mga lampa, mga hindi real man, mga irresponsable. Tapos, lagyan natin ng rule. Tapos ganito, sino mang mga lalaki ang mga tuwiran, sasabihan natin ng mga bakla, mga iyakin. Yun, nakita niyo po yung mga pagkakasunod ng setup na ginawa nila. Ginawa po nila na fanatics ang mga lalaki, ginawa nila mga alipin, tapos inaplip nila yung mga babae. Tinanggalan nila ng accountability. Pero, ito yung isa sa mga nakapag-intrigue sa akin. Nung mga time na blue pill pa ako, nagtatanong ako sa reality, bakit ganun, bakit ganito? Bakit ganun? Nasaan ang logic? Ako na lalaki ang... Siyempre, pag nagkatuluyan ng babae at lalaki, ako na lalaki yung... Wala na may ibang mag-serve Yung napag-usapan natin na 4 major values na binibigay ng lalaki. Number 1 is attention and validation. Number 2, yung resources, pera, bahay,
asset, kotse. Number 3, yung protection. Isusugal ng lalaki yung kanyang sarili para proteksyonan yung babae sakali mang may panganib. Alright? And number 4, yung similya ko para magkaanak yung babae. Kasi yan, ang babae, addicted sila sa bata. Mga mukhang bata ang babae, mga inahing uso. Di joke lang. Alright? So, pag nagkatuluyan, nag-intersect yung babae at lalaki, sino mo magbibigay ng value? Hindi mo lalaki. Hindi ko maintindihan noong mga time na bata pa ako, noong mga time na blue pill pa ako, nagtatanong ako sa reality, bakit ganun? Parang baliktad. Kasi, alam mo yun, napagdaanan din ninyo yan, nung bata kayo, nagtatanong kayo. Parang may something wrong. Parang baliktad. Hindi ba dapat na equality? Hindi ba dapat kung romantic love? Hindi ba dapat hindi yan fanatics, servidor, reyna na relationship? Dapat pareho nag-i-effort babae at lalaki. Ba't ganun? Bakit lalaki lahat? Tapos bakit hindi na-appreciate yung effort ng lalaki? Bakit disposable yung lalaki? Bakit puro ang batas palagi lang nasa babae? Bakit pag inakusahan yung lalaki kahit di naman napapatunayan, masama na agad siya, kinukulong na agad? Bakit pag nagtaksil yung babae, absuelto? Putang inang ano to? Sabi kong ganun. Hanggang na-realize ko nung red pill ako, walang value binibigay ang babae. Ang ginagawa nila, brainwash nila lahat ng lalaki, tapos gumawa sila ng isang sistemang gynocentric na naka-tailored sa pag-i-spoil tsaka pag-afflip ng mga babae. Ang ginagawa nilang baterya o kaya krudo, gasolina para tumakbo yung makinarya at sistema na yun, yung gynocentric, yung mga lalaki. Kaya mapapansin mo yung mga babae, matatapang lang sila kasi nga alam nila may mga lalaki magtatanggol sa kanila. So parang pinaglalaban lang din nila yung lalaki kapwa lalaki. Di ba? Nakaupo lang sila sa trono. Okay? Dakdak sila ng dakdak, pero yung mga nilalakaran nilang mga daan, mga tulay, mga building na kinatitirikan nila, pinakikinabangan nila, kuryente, internet, lahat ng yan, lalaki ang gumawa. Lalaki rin ang nagme-maintain. Kahit yung sa mga malabanan, yung sa mga underground na tulay, lalaki yung gumagawa dun. Wala namang babaeng tatanggap ng ganung klaseng trabaho. Diba? Ito po yun. Now, going back to the topic. Nasaan ang problema? Nandito sa sistema ng gynocentric society. Kasi nga, kaya hindi na-appreciate yung lalaki kasi sinadya nilang brainwashing yung society, pati yung lalaki na reyna, premyo ang babae. Kung kaya kapag ang lalaki dumidiskarte sa babae, nanliligaw siya, diba? Sa dating, diba? Akala mo lang dahil ni-reject ka ng babae o akala mo lang dahil tinanggihan ka, there's something wrong with you. Wala po. It's because kasi iisang gender lang yung na-appreciate, babae lang. Kasi yun yung sistema sinusunod natin para sintahin at luhuran ang mga babae. Tapos yung mga lalaki, mga applicants, inuto sila, brainwash sila ng society na ito dahil nga yun ang nire-require ng society na sundin lahat ng lalaki itong sistema nito na gynocentric at chivalry para sintahin, i-spoil, luhuran, i-idolize ang mga babae. Tapos yung mga babae, allowed sila na laitin lahat ng mga lalaki, allowed sila na pakinabangan ang lahat ng lalaki, allowed sila na mag-monkey branch pag nawalan na sila ng interest sa lalaki, mag-cheat na, lilipat na sa ibang lalaki. Tapos hindi pwedeng mga tuwiran yung lalaki, bawal kang maglabas ng saloobin mo. Pag ginawa mo yan, may rule. Huhusgahan ka ng society. Ipapahiya ka. I-mail shame ka. Again, walang problema sa'yo. There's nothing wrong with you. Hindi yun dahil torpe ka, hindi yun dahil mahina ka. To be honest nga, ang mga babae nabubuhay lang sa makeup eh. Baka nga mas attractive ka pa kaysa sa kanya. Ito po yun. Kaya po walang problema. Ang problema ay nasa bulok na sistema gynocentric. Magsama-sama po tayong kalalakihan para pabagsakin ito at ang pabagsakin ang kapangyarihan ng babae. At makikita po hindi na po kayo magsasuffer in the future. Ito po ang pinapangako namin. Sumali po kayo sa ating laban na pabagsakin ang kapangyarihan ng kababaihan at itayo, ibalik ang androcentric circle, masculine circle. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast.